Narito ang SOCO, Scene of the Crimes Operatives. Ang kasong aming imbestigahan ay isang pamamaril na naganap sa isang apartment sa Maynila, kung saan isang ama ang nasawi, samantalang ang kanyang anak naman ay muntik nang mamatay. At isang utos ang naging dahilan ng lahat. Sino ang tunay na salarin? SOCO. Ayon sa aming investigasyon, nagsimula ang lahat dahil sa isang mainit na pagtatalo. Buhay ko ito! Wala kayong karapatang makialam! Nandito lang po kami para pulutasin yung problema. Ayaw po namin po ng gulo. Ngunit sa halip na humupa, mas lalo pang pinit ang sitwasyon. Jubito, halika dito. Sir, bakit sir? Ito ang bar. Pero sir, Nakuha na. Barilin mo yan! Wag, sir. stigil! Sir, nagmamakaawa, sir. Ayaw po ng gulo, sir. Gusto ko pa po makasama yung mga anak ko. Ayon sa saksi, nalikuran ng biktima ang mga akusado upang umalis. Nakita ko po. Si Jaime po ang nagutos. Sir, kitang-kita ko po. Inabot po ni Jaime po yung baril. Ayon sa saksi, nalikuran ng biktima ang mga akusado upang umalis. Si Delfonso Baltasar ay binaril mula sa likuran. Batay sa aming forensic examination, ang biktima ay wala ng pagkakataong lumaban. Tama ng balay mula sa likuran. Ito ay malinaw na indikasyon ng pressure. Ibig sabihin, ang bumaril ay si Jubito, ngunit ang nag-utos ay si Jaime Chua. Ayon sa batas, ito ay tinatawag na principal by induction. Ang korte ay hindi nakatali sa desisyon ng DOJ. May tungkulin ang hukuman na magsagawa ng sariling pagsusuri. Batay sa ebidensya, may probable cause sa murder at frustrated murder laban kina Jaime Chua at Jubito Arbas Jr. Krimen, hindi lang ang may hawak ng baril ang may sala. Minsan, isang utos lang ay sapat para kumitil ng luma. Ako ang inyong investigador, Kirby La Cruz. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.